Hi, Katsunin. Hi, Extraction. Louie. How are Dahil lang, binabalikan lang natin na itong hayop na Lisa lahat ang nagkokontrol, nagbibigay ng kahirapan sa inyo. May mga napapatay dahil sa kalandian niya, according to our source. Ito, balikan natin yung issue sa DFA ng extraction. I think video to ito na lang muna. Boses. you? I'm Yen Bacolod, campaigner for Ganda, my di ba? happy look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay, give a little push. Sa mga papasok lang na kakakilala pa lang sa akin, ang iba dito alam na nila yan, kabisado na nila yan. Yung mga audio, okay, na pinasendil ko sa inyo, yun po yung sinasabi kong kidnapping na sangkot si Lisa, na extraction. Okay, tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na bigyan ng little push, meaning trabahuin at manipulahin ang mga dokumento na dadaan sa departamento ni Teddy Boy Locsin sa DFA. Etong mga dokumento na ito, 'di ba, sabi niya, ang judge ay pumabor dito kay Francis. At sabi niya kanina, 'di ba, nagpabor at itong mga kaso na sinampa niya, later on, 'di ba, na ano 'yon, na basura, na umatras yung na vlog natin, umatras yung nag-file ng case kasi mga fabricated cases 'yon na iniobra ni Lisa. Para maisakatuparan nila, ito yung reason. Kaya tinatawag ko siyang kidnapper dahil siya ang nag-utos sa asawa ni Teddy Boy Locsin during that time, panahon pa ni Pangulong Duterte, yung papalit pa lang, ng transition pa lang. Okay? Mga palangga, para manipulahin ang mga dokumento, para maisakatuparan ang pagdukot nila sa Istanbul, Turkey, sa dalawang bata. You know that already. Ito yung na lang to, review na lang ito. Pinapakita ko itong mga audio na pinaforward sa atin ng ating mga puting ahas. Sabi ko nga, noong Agosto 2022, ako lang, may mga iba pa nagsasalta, syempre, about sa kaputahan sa kaletsyahan ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko sa inyo, kung gawa-gawa ko lang to, do you think magbubunga ba ito? Inday Sara speaking up, Pangulo Duterte speaking up, nagsasalta kayo lahat. Now, INC speaking up. Ito yung mga accumulated na mga kadilimang pangyayari simula nung umupo si Bangag at si Lisa Tanas. Okay, remember this? Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Pause ko muna. Magkarugtong yun. Okay? Yung una yung narinig nyo kanina na message para sa asawa ni Teddy Boy Locsin na nakikiusap si Lisa Tanas na maniobrahin o pabilisan ang pagpoproseso ng mga papeles laban dito kay distressed mother para madukot ang kanyang mga anak. Okay? Ito yung karugtong na sinasabi ni Bianca Zubel na wag munang magpalit ng mga posisyon sa ISAP, yung mga staff doon, yung mga general, kasi makakaantala sa extraction or in other words, kidnapping. Na utos ni Lisa dun sa dalawang bata para maialay niya kay Francis ang dalawa niyang anak.
kasi nga may dispute, di ba, yung Francis at saka si Distress Mother, kaya nga nasa Turkey yun eh. And anyway, okay. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. O, diba? Yun yung mga mensahe, mga messages, sabi ko nga accumulated messages na mga nakuha natin. So yung extraction na yon, nakikiusap si nagbibigay ng mensahe ito si Zubel na wag munang galawin. Okay? Ang ISAP o yung pagpapalit ng mga tao doon. Kaya nga 'di ba naalala niyo yung video ni Lisa Tanas? Nakasama niya si Demi na sabi niya ano ang sabi niya doon na kapag hindi daw siya nakikialam. Okay? At pag sinabi pag daw ginamit ang kanyang pangalan ng mga tao na sa kung ano pa mang mga bagay-bagay katulad sa sa pagpalit diyan sa pwesto ng military or AAP or sa ISAF ay hindi niya ipapa-appoint. Sasabihan niya yung asawa niya, sabi niya, I shall tell my husband not to appoint you. Remember that? So ito yung mga accumulation of kadiliman or bangag events na mga nagbunga na ngayon, na nag-alab ang puso ng taong bayan. Dahil nga, si Bangag Jr. ay isang underdesaya, pero syempre siya ang managot dahil siya ang nagpapanggap na presidente. Pero si Lisa Tanas ngayon, hindi ngayon, simula pa noon, ang gumagawa ng kadiliman, kamafyahan. At ngayon, ang pinaka-breaking to the highest breaking news na dapat imbestigahan ng Kongreso, Senado, lahat mag-alsa, mag-aklas, magbigay ng peaceful, magalit at magbigay ng sentimiento ang mga tao na tama na, sobra na, ay meron na naman daw, okay, na nagurgur. Hindi ko alam, hindi rin natin alam. Baka si Lisa Tanas ay wala namang kinalaman kung sino yung jowa niyang nagurgur. Kasi, according to our source, basahin ko ulit, intindihin natin, hindi naman sinabi na siya ang nagpagurgur. Baka nahuli sila na uli, tapos nag-utos si Bangag, o hindi natin alam kung sino ang nag-utos. O, basahin natin uli. Sa mga kapapasok lang. Basahin natin uli, ha? Alright. O, ang source ay kabit ni Anton. Lam had an affair with some police or PSG or military. And that man has since, sabi niya, been killed. Ayan na to. Verbatim to. Kung ano nakasulat, binasa ko lang. And that man has since been killed. Recent lang daw, sabi ng Kirida ni Anton. Ang dami, ang nagsabi Kirida and everything. Pababayaan nyo na lang ba na hindi imbestigahan ito? Serious ito usapan. So ang question, hindi naman sinabi na si Lisa Tanas ang naggurgur. Ang sabi, ang kanyang jowa, yung ka-affair niya, ay ginurgur. Sino ang gumurgur? Ano kaya ang eksena sa likod ng kamera? Nakabuka kaya si Lisa Tanas katulad nung dati na nahuli ng PSG, nakabukang kang siya? Kaya yung PSG na yun, nagurgur din yun. Nagurgur o gumurgur daw sa sarili, pero I don't think so. Nagurgur din yun. May bago na naman siyang kakakangkangan. At ginurgur na naman. May pamilya yan. Uy, mga pamilya ng PSG. Baka naman mag-email kayo sa akin. Ayan yung email natin, Baka papayagan nyo na lang ba na masira ang inyong buhay? For sure, mga PSG na yan, may mga asawa na yan. Unless na lang, may marong buang na PSG na bata na pumasok sa kadiliman ni Lisa Tanas. Right? Hindi naman sinabi na siya ang gumurgur, pero may ginurgur. Ang tanong, sino ang gumurgur? Ginurgur ba ito dahil nakita na nakabukangkang ang kipay ni Lisa Tanas? Naabutan ba silang magkapatong? Or nag-o-orgy sila at nabangag si Bangag?
at nakakuha ng baril. Siyempre marami kang